O tama yun. At saka yung nagiging reaksyon niya, pati yung gesture niya sa kanyang pananalita, kung ganun po ay nagtataka rin po yung ating mga kababayan, bakit daw po uutal-utal, hindi po ba yan senyales ng pagiging binabanggit po ng ating Pangulo? Unstable ang kanyang really, mental process. Kasi yun yung isa sa notice na maraming mga... Sinabi mo na sa utak ko. Na mga kababayan, uy, bakit ganito si ano? Ako din, ganun ang naging impression ko. Yun agad-agad kargado ba to? Bangag ba to? Yun talaga yung naisip ko na nakita ko yun eh. Kasi kung hindi ka bakit ang napakahirap mo magsalita ng diretso sa simpleng tanong, di ba? That it really cannot, that's why this is what, I'm sorry, I interrupted you, but this is what it means kasi, yung kahalagahan, nung forthcoming ka, with after that very, the controversial statement of the former president that the president is a drug addict, di ba? Sinabi niya yun eh. So, what does that mean? No? This is why we keep saying this is so important that you be forthcoming and tell us. Have a test kasi hindi yan mawawala sa utak ng tao. Maybe he's like that, talking like that because siguro bangag siya. Frank, diba? Para makita yung statement na binanggit ni Ma'am Lorraine na ipinasa niya sa akin, ayan na, naka-ready na. Ayan. Oo, ma'am, para makakomment din ang ating mga kababayan. Andyan ba yun? I think. Statement daw na ni BBM, ready na. Sige. Habang sige, let's if it's okay already, ipasok na po natin na naging payag ni BBM exactly. Nakita ko to through kay Ma'am Lorraine kagabi. Sige, pasok po natin. Go fire! We don't know yet. We haven't made those decisions yet. But I think as of now, the People's Initiative is they're continuing, but that's not. I don't know if that is still one of the options that remains to us. Wow. Did anybody understand what he said? I mean, can you please forward to us and tell us what he really truly meant? Nobody could understand what he was saying. You want to play it again, ma'am? Isa pa. Can we play it one more time para mas makita pa natin natin mga kababayan? Yung mas malinaw-linaw na audio, please. One more. We don't know yet. We haven't made those decisions yet. But I think as of now, the People's Initiative is they're continuing, but that's not. I don't know if that is still one of the options that remains to us. Continuing, but it doesn't know. Continuing, but I don't know if it's an option. Contradicts himself, no? At na-slip of the tongue si Salceda, Congressman Salceda from Bicol. Sabi niya, no, the signature campaign is ongoing. It shall be submitted because it is the instruction. Sino nagbigay ng instruction, Congressman Salceda? Please. If you will replay ang statement niya sa press briefing, sabi niya, very glaring what he said. Very glaring. There is an instruction that it shall continue ang signature drive. So, klaro, Salceda is taking instruction ang mga congressman. Saan? Minimum kay Speaker Martin Romualdez yan. And, maximum from the President. Kasi ang lakas ng loob nila, may en banc resolution ng COMELEC na pinapatigil. Hindi na dapat ipagpapatuloy at walang petitioner na lumalantad. Even sa Senado, hindi makita si Atty. Anthony Abad. Booking sa Senado na sila ang may pakana. And yet, makakapal ang magpagmumukha nila na lokohin ang mamamayan at sabihin na there is an instruction that it shall continue. So, one of the traits na talaga highly underrated, no? Yung kapasidad na mahiya ka. Kasi ang kakapal talaga ng mga mukha. Talagang we're surrounded by men who have no principles and no true love for country. This is how I feel about it. Si Johan, sabi niya, ramdam ang leadership ni FPRD. Ngayon, ramdam ang ramdam ang mga party kung saan hindi tayo included. Which includes political parties. Maayos ang naiya. So, yun po yun. Muli, wag po rin natin, siguro, maigi ito na ginagawa din natin sa ating mga walls. Yung everyday post tayo ng isang accomplishment ni Presidente Duterte. Diba? 1 o 10. Kasi kahit kaya natin araw-araw 10. Diba? Yung mga filingero dun sa sa online news publication na yun, medyo napaisip. Sabi ni Ali, guys, tama na, malapit na eleksyon, nabibingin ng mga trolls.
Sabi ni Glenn, kaya lang parang unti-unting binawawi ng mga oligarch yung mga binayad nila nung panahon ni Duterte dahil sa mga sunod-sunod na korupsyon sa gobyerno. Kaya nga, kailangan speak out tayo. Kailangan araw-araw questionin natin yung ginagawa ng gobyerno, which is nothing. So, ano ba? Another day, another nothing. Another day, another party. Sabi ni RC, mas maingay daw yung trolls kasi sa presidente. Sana naging troll na lang siya para baka sumagot pa sa issue. Isa pa yon na napansin ko. Kung hindi totoo yung ugong nga tungkol dun sa pag-serve ng warrant kay dating Pangulong Duterte, tulad ng sinasabi ng ibang mga defenders ng Pangulo, bakit nagre-react ang PNP? Basta ako, number 1, si Tamba sa akin dahil siya ang tunay na may initiative. Number 2, si Senate President dahil mabait, sunod-sunura lang. Number 3, si The Junior dahil sumusuporta siya sa mga concert at mga kasalan at mga party. At huwag kakalimutan, F1. Tatandaan natin yan ha. Kahit sinong endorsuhin nitong Pangulong ito, wag po natin iboto. Para dun sa mga mapanamantalang mga politiko, mga kongresista, mga senador, magpa-endorse kayo dito kay Presidente, guaranteed di ko kayo boboto ha. Hindi talaga. Buong i-endorse mo yung Pangulo, wag natin iboto. Kung i-endorse pa si dating Pangulong Duterte, iboto natin yon. Huwag nating kalimutan yung kapabayaan nito. Sabi ni William, bagal kumilos ng admin ngayon, umento sa Saudi pa napapatupad, mas mauna yung increase ang PIC at HMDF. Ito sabi ni Air Macnac, yes, umabot ako ng 50 years old bago ako nakinig sa presidente. Pinapaliwanag kasi. Sabi ni Ate Jennifer, lintik lang walang ganti. Totoo yan, wag tayong kakalimot. Wag tayong kakalimot. Sa mga pangakong hindi natupad, sa mga masasayang araw nila, sila lang masaya. Sa mga attempts to tamper with the Constitution na wala ang taong bayan. Tawa ko dun sa TikTok meron akong maikli na na video, sabi ko, itong sinisikreto nila yung pagpasok ng People's Initiative. Paano daw naging sikreto yun? Girl, sikreto pa rin kasi nagdi-deny pa ang Kongreso. Kaloka. Yung siguro dapat gawin natin yung pagbow ni Pangulo. 'Di ba? Ni Pangulong Duterte sa atin. The only person who naiiyak pa rin ako. Ano ba? Yung memory. So, yun, let's live with that picture in our heads. Na nung si Presidente Duterte, parati niyang inaalala, parati niyang nire-remind sarili niya na nagpumasok siya, naging presidente siya para magserbisyo sa taong bayan. Party. Mario Josep. F1. Private jets. Party! At term extensions, talagang iniisip na magta-term extensions. At isa pang dapat tinatanong natin, Mr. President, do you have any health issues? Ba, Mr. President, wala ba kayong health issues? Kasi may karapatan tayo magtanong. Tandaan, ang paggamit ng bawal na mga substances ay health issue yan. So, ang tanong, Mr. President, may health issue ba tayo? May health issue ba po kayo? Kayo. Ayun, no? Si Ma'am Christine, Mr. President, are you of sound mind and body? Correct. Tsaka nasan yung dare? Dinidare po kayo ni Pangulong Duterte. Hindi naman po kailangan i-dignify yun. Pero kailangan sumagot po kayo sa taong bayan. Meron po ba kayong health concern? Meron kayong health issue?
how serious is this health issue? Okay?